Sa isang tahimik na baryo, may isang babae na kilala ng lahat kahit hindi nila lubos na kilala ang kanyang kwento. Ang pangalan niya ay Malu. Hindi siya tanyag, hindi rin siya madaldal. Kilala siya bilang babaeng laging tahimik at laging nakayuko. Tuwing umaga, makikita siyang naglalakad sa makitid na daan papuntang palengke. May dala siyang bayong, pero mas mabigat ang tila pasan ng kanyang dibdib. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya humihinto para makipagkwentuhan. Dumaraan lang siya, parang anino na sanay ng hindi pansinin. Sa simbahan, lagi siyang nasa hulihan. Tahimik na nakaupo. Magkahawak ang mga kamay. Nakayuko ang ulo. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nakangiti. Para siyang taong matagal nang napagod. Sa bawat dasal, may bigat na hindi niya masabi kahit kanino. Sa tabing ilog, nauupo siya minsan kapag hapon. Pinagmamasdan ng mabagal na agos ng tubig. Doon, mas lalong halata ang kanyang katahimikan. Hindi siya naglalabas ng sama ng loob. Tinitingnan lang niya ang agos, parang umaasang may dadalhin itong gaan palayo sa kanya. May trabaho si Malu. May bahay siyang inuuwian. May pagkain siyang naihahain sa mesa araw-araw. Sa mata ng iba, wala siyang kulang. Pero may isang bagay na kapansin-pansin. Wala siyang ngiti. May mga taong napapailing kapag siya'y dumaraan. May mga bulong na mabilis ding nawawala sa hangin. May problema kaya siya? Sayang naman, parang walang saya sa buhay. Hindi naririnig ni Malu ang mga iyon. O baka naririnig niya, pero sanay na siyang manahimik. Sanay na siyang dalhin ang bigat ng mag-isa. At sa baryong iyon, araw-araw siyang naglalakad. Tahimik, mabagal, at laging nakayuko. Dala ang isang lungkot na hindi nakikita, pero ramdam ng lahat. Sa baryo, madaling mapansin ang mga taong naiiba. At si Malu, sa kanyang katahimikan, ay palaging napapansin. Kapag dumaraan siya, may mga matang sumusunod. May mga bibig na bahagyang bumubuka, handang bumuo ng kwento kahit kulang sa katotohanan. Sa tindahan, may mga bulong na parang hangin, mahina pero malinaw. Bakit kaya lagi siyang malungkot? May trabaho naman siya, Hindi siguro marunong magpasalamat. Hindi nila sinasabi ng malakas. Hindi rin nila sinasabi kay Malu. Pero naroon ang mga salita, nakabitin sa hangin, dumikit sa kanyang likod habang siya'y naglalakad pa uwi. Tahimik lang si Malu sa mga ganitong sandali. Hindi siya nagtatanggol. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Wala siyang lakas para ipaliwanag ang mga bagay na kahit siya ay hirap intindihin. Sa loob-loob niya, may pagod na hindi makikita sa mukha. Para sa iba, ang lungkot ay madaling husgahan. Para kay Malu, ito ay parang anino. Kahit anong iwas, laging kasunod. Hindi niya piniling maging ganito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang manahimik. Dahil minsan, ang katahimikan na lang ang natitirang ligtas. At habang patuloy ang mga bulong sa likod niya, patuloy rin ang paglalakad ni Malu. Pit-pit ang lungkot na walang nakakaalam kung paano nagsimula. May mga lungkot na hindi nakikita sa mukha. Kay Malu, ito ay nakatago sa bawat tahimik na sandali. Kapag mag-isa siya, doon lumalabas ang bigat. Hindi sa luha, kundi sa mahabang paghinga at mabibigat na alaala. Madalas niyang ikumpara ang sarili sa iba. Kapag may naririnig siyang kwento ng tagumpay, tahimik siyang napapaisip. Bakit sila? Umusad. Bakit ako? Parang naiwan. Walang inggit sa puso niya, pero may tanong na paulit-ulit bumabalik. May mga pangarap si Malu noon. Mga simpleng pangarap, mas maayos na buhay, mas malinaw na direksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga daang hindi niya tinahak. May mga desisyong hindi niya tinuloy. Ngayon, ang mga iyon ay bumabalik tuwing tahimik ang gabi. Mas masakit pa, may mga salitang hindi niya nasabi sa mga taong wala na. Mga paumanhin, mga pasasalamat, mga salitang huli na para bigkasin. Hindi iyon isang malaking trahedya, kundi maraming munting pagsisisi na dahan-dahang bumigat.
Sa kakatingin ni Malu sa nakaraan, nakaligtaan niyang pansinin ang kasalukuyan. At doon, sa pagitan ng alaala at katahimikan, patuloy na naninirahan ang kanyang lungkot. Isang hapon, habang dahan-dahang naglalakad pa uwi si Malu, mas mabigat kaysa karaniwan ang kanyang pakiramdam. Mainit ang araw at tahimik ang daan. Hawak niya ang kanyang bayong, pero tila mas mabigat ang laman ng kanyang isip. Sa isang liko ng kalsada, napansin niya ang isang matandang babae. May dala itong malaking bayong. Halos mas malaki pa sa kanyang katawan. Hirap itong maglakad. Minsan, humihinto. Minsan, napapahawak sa tuhod. Sandaling tumigil si Malu. May boses sa isip niya na nagsabing magpatuloy na lang. Sanay siyang umiwas. Sanay siyang manatiling tahimik. Pero may isa pang munting tinig na humila sa kanya pabalik. Lumapit siya sa matanda at marahang inabot ang bayong. Walang tanong, walang paliwanag. Sabay silang naglakad ng ilang hakbang. Pagdating sa tapat ng bahay, ngumiti ang matanda. "Salamat," mahina nitong sabi. Yun lang. Walang dagdag na kwento. Walang mahabang usapan. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Malu, may napansin siya. Parang may bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Hindi nawala ang lungkot. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ito kasing bigat. Hindi agad napansin ni Malu ang pagbabago. Walang biglang saya. Walang malakas na tawa. Pero sa mga sumunod na araw, may mga sandaling mas magaan ang paghinga niya. Isang umaga, binati niya ang kapitbahay na matagal na niyang dinaraanan lang. Isang simpleng tango, isang mahinang ngiti. Maliit na bagay, pero may kakaibang init. Sa palengke, pinakinggan niya ang mahabang kwento ng tinderang. Pagod na. Hindi siya nagbigay ng payo. Nakinig lang siya. At sa pakikinig, parang may katahimikang bumalot sa kanyang isip. Napansin ni Malu na kapag hindi siya masyadong nakatuon sa sarili, mas tahimik ang kanyang loob. Kapag may natulungan siya, kahit saglit lang, mas magaan ang kanyang araw. Hindi pera ang ibinibigay niya, kundi oras at pansin. Nagsimula rin siyang magpasalamat sa maliliit na bagay. Sa mainit na kape sa umaga, sa lilim ng puno sa hapon, sa katahimikan ng gabi. Ang lungkot ay naroon pa rin. May mga gabing bumabalik ang bigat. Ngunit ngayon, alam na ni Malu, may mga araw na mas magaan at sapat na muna iyon. Isang gabi, maagang umuwi si Malu. Tahimik ang bahay. Tanging tunog ng orasan ang maririnig. Naupo siya sa gilid ng kama at pinatay ang ilaw. Sa katahimikan, walang ibang tinig kundi ang kanya. Hindi na niya tinakasan ang mga iniisip. Hinayaan niyang dumaloy ang mga alaala. Ang mga pangarap na hindi natuloy. Ang mga salitang hindi nasabi. Ang mga araw na sana ay mas pinahalagahan niya. Ngunit sa gabing iyon, may naiiba. Sa halip na sisihin ng sarili, tinanong niya ang kanyang puso. Bakit ako ganito katagal na mabigat? At dahan-dahan, lumitaw ang sagot. Hindi pala siya malungkot dahil kulang ang buhay niya. Mayroon naman siyang sapat. Malungkot siya dahil matagal niyang isinara ang sarili sa mundo. Sa takot masaktan, pinili niyang mag-isa. Sa pagkapit sa nakaraan, nakalimutan niyang mabuhay sa ngayon. Ang lungkot ay naging kulungan na siya mismo ang gumawa. Sa unang pagkakataon, napaluha si Malu. Hindi sa sakit, kundi sa pag-unawa. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may munting liwanag na nagsimulang sumilip. Kinabukasan, maagang nagising si Malu. Walang malaking plano para sa araw na iyon, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang mas maluwag ang hangin na kanyang nilalanghap. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, napansin niya ang mga bagay na dati ay palaging lumalampas sa kanya. Ang huni ng mga ibon sa puno, ang sikat ng araw na dumadaan sa mga dahon, ang ngiti ng batang naglalaro sa kalsada. Dati, hindi niya ito pinapansin. Ngayon, sandali siyang huminto. Sa tabing ilog, naupo si Malu sa paborito niyang lugar. Hindi na siya nakayuko. Pinagmamasdan niya ang tubig na dahan-dahang umaagos.
hindi pa rin nawawala ang mga alaala. May mga sugat pa ring masakit kapag naaalala. Ngunit hindi na siya natatangay ng bigat nito. Nauunawaan na niya na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto para maging makahulugan. Ang lungkot ay maaaring manatili, pero hindi na kailangang mamuno. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napangiti si Malu. Hindi malaki, hindi pilit. Isang ngiting tahimik, ngunit totoo. Isang ngiting handang magpatuloy. May mga araw pa ring mabigat. May mga gabing tahimik na bumabalik ang lungkot. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin sa sarili at sa mundo. Natutunan ni Malu na ang lungkot ay hindi palaging kaaway. Minsan, ito ay paalala. Paalala na may mga bahagi ng puso na matagal nang naghihintay na buksan muli. Akala niya noon, kailangan munang mawala ang lungkot bago siya mabuhay ng buo. Ngunit mali pala yun. Ang totoo, maaaring mabuhay kahit may lungkot, basta't hindi mo ito hinahayaang ikulong ka. Kapag natuto kang tumingin sa paligid, makinig sa kwento ng iba, at magpasalamat sa maliliit na biyaya, unti-unting gumagaan ang bigat. Hindi rin pala nasusukat ang kasiyahan sa dami ng naabot o sa bilis ng pag-unlad. Minsan, sapat na ang paghinga ng malalim. Sapat na ang pagngiti, kahit mahina. Sapat na ang pagpiling magpatuloy. At doon natutunan ni Malu ang pinakamahalagang aral. Ang liwanag ay hindi laging bigla dumarating. Minsan, ito ay dahan-dahang nabubuo sa bawat kabutihang ginagawa at sa bawat pusong muling nagbubukas. Ang lungkot ay hindi dahil kulang ang biyaya, kundi dahil sarado ang puso sa mundo. Kapag natuto tayong tumingin sa paligid, magpasalamat sa Diyos sa maliliit na bagay, at magbahagi ng kabutihan sa iba, unti-unting gumagaan ang bigat ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.